Sa gitna ng paghahanap ni Senador Rodante Marcoleta ng mapang nagpapakita na may West Philippine Sea, naglabas ng mapa ang ahensya ng gobyerno na nakatokang gumawa ng mga yan. Pati mga coordinate na hinahanap ni Marcoleta na ipasa na sa isang international body noon pang 2009. Nakatutok si Joseph Morong. Hinanap muli ni Senador Rodante Marcoleta ang mapang nagpapakita ng West Philippine Sea na tatanggapin ng buong mundo. Kung meron aniya ay dapat itong isumite sa United Nations kasama mga coordinates at mga hangganan para kilalanin ng ibang bansa. Tinatanong ko lang na nasaan ba ako yung talagang West Philippine Sea? Bakit nung dinrowing ninyo, hindi nyo sinama yung Kalayaan Island Group? Pagkatapos sasabihin nyo, ako ang gustong maghiwalay ng Kalayaan Island. Ipinakita ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang Philippine Administrative Map. Dito nakasulat sa katubigan sa silangan ng bansa ang pangalang West Philippine Sea. Nasa silangan naman ng Palawan ang Kalayaan Group of Islands, kung nasaan ang Pag-asa Island kung saan nakilala ko ang ilan sa mga 500 residente ng isla. Sabi ng NAMRIA, taong 2012 pa formal na ginagamit ng Pilipinas ang pangalang West Philippine Sea sa lahat ng publikasyon ng gobyerno. Nakalagay din ito sa lahat ng mga opisyal na mapa at charts ng gobyerno. Kabilang dyan ang mga nautical charts na ginagamit sa pagpapalaot na ayon sa NAMRIA ay nakasumite sa mga international technical bodies tulad ng International Hydrographic Organization o IHO. Katunayan, 2009 pa yan na isumite sa IHO ayon kay Senator Francis Tolentino, pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Laman-aniyan niya ng mga coordinates at hindi kailangan may nakarehistrong West Philippine Sea. There is no such thing as registry of seas. Walang listahan, walang talaan ng dagat. IHO has never been mentioned by UNCLOS. Wala. IHO is just a technical support organization. Ang nire-register natin ay yung coordinates or charts. Nagawa na natin yon noong 2009. Kaya, sorry, nalito ka rin. Malilito talaga tayo kung ulit-ulitin yan. Sabi pa nga ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi nakadepende sa isang mapa ang karapatan sa West Philippine Sea. It has to be corrected. We have to clarify that. MAPA is just an administrative requirement. Hindi yan essential to our right, to our sovereign right. At ang paulit-ulit na pagkwestiyon sa West Philippine Sea tila paraan lamang umano para guluhin ang utak ng publiko. We have won the lawfare. Law warfare, panalo tayo. Napatas natin, sangayon sa UNCLOS, nahal tayo sa arbitral ruling. Dito tayo ngayon, ginigiba doon sa sinasabi mo, doon sa misinformation. The Chinese government is intensifying their counteraction to counter our information campaign, amplifying our legal victory in 2016. At dahil atin ang Pag-asa Island, tuloy ang plano sa pagpapaunlad nito. Ang Pangulo naman pinatututukan sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Kalayaan. Nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo. Sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.